DILG PNP boosts all efforts in locating Roque. Government hinimok si dating presidential spokesperson Harry Roque na lumantad na. Nagbabalita at nagsaserbisyo si Pamela Vasquez. Ma'am. Steve, patuloy ang paghahanap ng DILG at PNP kay Attorney Harry Roque. Sa isang panayam ay sinabi ni DILG Secretary Ben-Hur Avalos na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para mahanap si Roque at humarap sa quadruple committee. Alam mo, Roque, sumuko ka na. Kasi hanggat hindi ka sumusuko, tignan mo nga si Sarah, walang magawa. Walang magawa. Kaya sumuko ka na. Pwede rin, Jason. Pwede rin yun, manlabang ka. Mas maganda yun, mas maganda. Mas maganda yung manlabang ka. Diba? Mas maganda yun, manlabang ka. Nauna nang pinatawan ng contempt si Roque dahil sa patuloy nitong hindi pagdalo Leti Buen Camino, Rene Baguio, hello po sa mga bago. Lucy Sia, hello po. sa mga pagdinig, maging ang kanyang hindi pagsumite ng mga dokumentong hinihingi mula sa kanya. Tumanggi namang magbigay ng detalye si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ukol sa umunoy kinaroroonan ni Roque. Nauna na rin kinumpirma ng PNP na bumuo na ng Special Tracker Team ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDC na tututok sa paghahanap. Tama, pakit pull up natin. Ayaw patawag na fugitive, wanted na lang. O kaya, Diabac wanted. Si Roque. Nanawagan silang DILG at PNP na magpakita at tumalo na si Roque sa pagdinig upang harapin ang mga isyong ibinabato sa kanya. Nakatakda namang ipagpatuloy ang Quadcom hearing sa usapin ng illegal pogo sa Webes. Webes? Sa mo sa Kamara, Pamela Vasquez para sa Teleradio. Webes pala yung Quadcom hearing. Magkita-kita tayo sa Webes, ha? Alam mo, Roque, sumuko ka na. Ha? Kasi, tandaan mo, abogado ka. Ikaw ang isa sa mga instrumento ng batas. Ikaw pa lumalabag. Baklita ka. Anong gusto mo? Ha? Ano ba gusto mo, Roque? Subo ka lang ng subo. Ha? Mami Irene, Daddy Armin, hello. I love you. Pagaling po kayo. Anong gusto mo, Roque? Subo ka lang ng subo. Eh ngayon napasubo ka. Nagtago ka na. Ano mahirap sa'yo eh? Hindi ganun, Roque. Ha? Hindi ganun. Dati gusto mo, subo ka na ng subo. O ngayon, napasubo ka na sa katiwalian. Patay ka na. Tago ka na. Posibilidad na kasuhan si ex-President Duterte ng obstruction of justice dahil sa pagtatago at pagkonsinte kay Kibulok. Usapin ang posibilidad na sampahan ng kasong obstruction of justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng ginawang pagtatago ng kilalang taga-suporta nito, ang kontrobersyal na leader na si Apollo Kibuloy. Ang issue na ungkat ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa deliberasyon ng panukalang pondo ng Department of Justice sa plenaryo ng Kamara. Dating binanggit ni dating Pangulong Duterte na alam niya kung nasaan si Kibuloy, subalit wala itong balak ibunyag. 5 buwang nagtago si Kibuloy at mahigit 2 linggong pinaghahanap ng Philippine National Police sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao City dahil sa mga kasong human trafficking at child abuse. Dahil sa kanya pong pahayag, publicly, sinasabi niya, alam niya kung nasaan po si Pastor Apollo Kibuloy, pero ayaw niyo po itong sabihin dahil ito po ay isang sikreto. So having said that, Mr. Speaker, yung pong kanyang pahayag, lalong-lalo na siya po ay isang property administrator ng KOJC compound. So in effect, that would warrant a possible case of obstruction of justice. Totoo yun. Kasuhan talaga yan. Kasi nga, obstruction of justice yan. Tapos, siya pa yung property administrator. Alam niya yung lokasyon yan. At bukod pa dito, yung regarding sa pagsuko, alam nga namang kinukwento ni Torrio na hindi naging parte yan, si Digongyo. Kalokohan yan.
inaasahan ko ang DOJ na pag-aralan yung possible na pagkasampa ng case against former President Duterte for obstruction of justice. Samantala, ilan pang testigo laban kay Kibuloy ang ikukonsidera ring mapasailalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Sa kasalukuyan, 2 kaso na ng child abuse at 1 qualified human trafficking ang naisampa laban kay Kibuloy. Mami Irene, Daddy Armin, salamat po. Pagaling po kayo. With regard to the victims of Pastor Apollo Kibuloy, more than half of the victims are already in the witness protection programs and more will be considered under this program. Sa issue naman ng extradition sa Estados Unidos dahil sa mga kinakaharap ding kaso, kailangan munang harapin ni Kibuloy ang mga nakasampang kaso sa mga korte sa Pilipinas. With respect to the extradition issue, Mr. Speaker, distinguished colleague, we will finish first all the cases filed with the local courts of our country before we can proceed with the extradition. Kasi ang sinasabi nila, paano makakakuha ng hustisya dito kung may mga powerful figures that are backing him right now. So parang mas marami siyang, mas okay daw na kumuha ng hustisya doon sa kasi sa US kasi actually indicted na siya doon and talagang wanted siya. So yun yung inaalala ng mga tao. So Mr. Speaker, ibig sabihin dito muna, kaso muna dito ang haharapin niya, but he will also have to face later on the accountability doon sa cases sa US. Tama. Hindi, pero mas maganda doon na siya sa US. Doon na siya sa US kasi marami pang artiyan dito. Dagdag pa yan sa issue. Bayaan natin siya doon block from behind. Di ba sa basketball? Sa basketball, dribble ka. Tapos, shoot ka, di ba? And, block from behind. Di ba? Ganon ang dadarasin ni Kibuloy. Block from behind. Kibuloy, block from behind. Oh! Sa ngayon, wala pang official extradition request ang Amerika kay Kibuloy. Rosa Licoz. Sigurado na yan, may extradite yan dahil kamag-anak ni BBM ang ambassador sa US. Kaya, Kibuloy, be ready, black from behind. At eto nga po, nagrereklamo po ang mga Kingdom of Otap dahil nga po sa Chooks to Go. Ngayon, ito nga po, may bago tayong papakita sa inyo. Ang pinalitan na po ng Chooks to Go ang kanilang model. At ito na po ang model. Ayan po. Ito po ang bagong model ng Chooks to Go. Chooks to Go. Masarap kahit walang sauce. Ayan po ang bagong model. Ayan po. Chooks to Go. Ayan po. Yan ang bago nila napiling model. Ano ba itong mga Chooks to Go talaga Chooks to Go? Anti-DDS din to no? No? Anti-DDS din to Chooks to Go. No? Anti-DDS Ito nga pala, in the name of the Father, the Daughter, and the Holy Spirit. In the name of the Father, the Daughter, and the Holy Spirit. Huwag niyo ko sisihin nakita ko lang yan. Sinend lang po sa akin yan. Hoy, bakit pull up natin? Maraming salamat Maraming salamat, bakit pull up nating
Ngayon, pasadahan ko lang to. Ang dami nagtatanong sa akin kung ano opinion ko dito kay Pebbles. Daanan ko lang saglit. Thank you, Pocket Pull Up nating. Ilang araw ko na to iniisip. Nasaktan ako talaga, lalo na yung sa post about doon sa mga nagbigay ng piso para kay Sarah, then may vlogger na nag-post na bawal daw yon. Ito lang yung sa akin, kasama nyo ako sa laban and kilala nyo naman ako, may GC pa nga tayo, di ba? Ano naman lang ba natalungin nyo ako sa issue, hindi yung nagpo-post kayo agad, tapos mukha ko yung nakabalandra. Ang mahirap sa'yo, Pebbles, sa ano natin, sa ganitong ginagawa natin na pagbabloging, huwag kang masasaktan. Dahil unang-una, madumi ka rin. Diba? Unang-una, Pebbles, madumi ka rin. Umaatake ka rin. Wala kang karapatang masaktan. Kasi nga, umaatake ka eh. Gusto mo, ikaw lang umatake, ayaw mo atakihin. Given the fact, sa tulad natin mga vlogger, may aatake sa atin at kailangan natin tanggapin yon. Umaatake tayo eh. 'Di ba? Sa gera to eh. Alam naman gigera ka, nakatiwangwang ka lang. Nasaktan ka lang. Dahil totoo. Babaligtad na to eh, babaligtad na. Then nag-comment ako sa post, wala naman lang reaksyon yung nag-post at karapatan kung magpaliwanag gaya ng sabi ko, mukha kayo nakabalandra at ako ang ibabas ng tao. Eh, ba't kasi nag-collection pa kayo? Ang dami nang ang pera niya ni Sarah. Number 2. Hindi nyo kasi alam to bakit ako nagpa-drug test. Yung nagkanda utang-utang ka na sa pagsuporta at paglaban, tapos sasabihan ka pang magpa-drug test tayo, tapos diretso magpa-drug test, sasabihan ka na magpa-drug test tayo, tapos diretso tayo sa police. Tang ina mo, di pa rin ako makamove on sa ugaling pinakita mo sa akin. Yung pagsalitaan ka ng taong pinakasamahan mo naman. Eh, may video ka, nag-a-addict ka kasi. Diba? Huwag kang mag-addict. Iwas-iwas sa drugs. Ang mahirap kasi sa inyo, mga didisit kayo, bangag-bangag kayo, pero kayo ang mga bangag. Good night, Sir Ronel Jose. Good night, good night. Ang hirap sa inyo, banat kayo ng banat na bangag, bangag ang gobyerno, pero kayo nagsasyabu. Kahit itigil na tong kalokohan na to, kahit gawa ka ng mabuti sa kapwa mo, marami pa rin din sila sa'yo. Hindi ka kasi... Ay, anak, wag dito. Nasagi na yung headset. Hindi ka kasi gumagawa ng mabuti. Unang-una, tinutulungan nyo mga demonyo. Diba? Ang tinutulungan nyo mga demonyo. Mga nagpahirap sa taong bayan. Diba? Wala kami nakikitang kabutihan sa ginagawa nyo. Pinapagulo nyo lang ang Pilipinas. Walang mabuti sa ginawa nyo. Hindi kami against sa piso-piso nyo. Pero natatawa kami sa pinaggagawa nyong ganyan. Dahil marami ng pera yung pinag-iipunan nyo ng kolekta. Ang laki nga ng disallowance eh. Itigil na tong kalokohan na to. Kahit gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, marami pa rin din silang say sa'yo. Then last, nakikipaglabang ka para sa mga Duterte, pero may mga silang special group. Eh, ganun talaga, mahina ka sa kusina eh. Mahina ka sa kusina. Kasi nga, nagsasyabu eh. Parang may diskriminasyon. Hindi ko bet. Hindi ko sinasabi na pakisamahan nyo ako as VIP. Pero wag nyo naman iparamdam na kayo-kayo lang. Hindi ka kasama. Yung mga banatae, malapit sa kusina yan. Malakas sumubo yan eh. Diba?
Ibang klase yan si Bayad Bay with Dutae sauce. Ibang klase yan, kahit tain ni Duterte, kayang kainin yan. Kahit tain ni Duterte, kayang kainin yan. Kaya hindi nyo kaya yan. Ang lakas yan si, biro mo, Manyakis, kinampihan si Kibuloy. Hindi namin alam kung anong pinaglalaban nyo eh. Pero mo, Manyakol, kinampihan ng Banatae. Ganong kapatay gutom yung mga yan. Kaya mo ba yun? Oh. Si eto kasing si Pebbles, napunta to kay Maharlika Group. Maharlika Group. Doon sila. Si Maharlika, sinabi ni Puday kay Banat Bay na bugaw. Kasi nga dati, binubugaw ni Banat Bay yung Mocha Girls kila Digong. Alam mo naman si Digong, di ba? Kakareact lang natin. Si Digong, pag nautugan yan, talagang bibira yan. Diba? Alam mo naman si Digong eh. Pag nautugan yan, bibira yan. Hawak ni Banat Bay, binubugaw daw, sabi ni Maharlika. Ngayon, sinundan pa yon ni Cap, Nino Barsaga. Sabi niya, oy Banat Bay, bugaw ka, di ba? Okay. Oh. Di ba dapat kapag may mga plano at meetings, dapat kasama kami? Minsan, kailangan pang tanungin kayo, tama na to, napapagod na ako sa inyo. Hindi kayo nagpapakain at wala kayong naitulong sa akin. Para istresin nyo ko, yawa. Kung nagawa ng iba na awayin sila Bisdak, awayin sila Maharlika, hindi na pa sa akin tong ganito. The stakes is all yours. I'm out. Sa lahat ng naniniwala at sumusuporta sa akin, maraming salamat po. Gusto niyang laban? Okay, go, laban tayo. Masyado kayong magaling. Oh! Napag-usapan nga namin to ng mga BBM vloggers and isasabihin ko nga sa inyo na ako mismo ang nagsabi sa kanila na mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo sa mga ganitong tao. Madali yung ganitong drama. Ako pwede ko rin sabihin eh. Ayoko na kay BBM. Ang dami mong issue, BBM. Diba? Madali sabihin yan. Madali. Pero baka makapasok to sa mga BBM vloggers uli. Umalis na sila dito, tapos babalik sila. Wala na kayong babalikan dito. Ha? Unti-unti na po yan. Unti-unti na po silang mag-aalisan. Bakit po aalis? Huli na si Kibuloy. Ang pera ni Kibuloy ay naka-freeze na. Unti-unti na magbabaklasan yan. Di ba? And ginusto nyo dyan, panindigan nyo dyan. Diba dito, sinasabi yung bayaran kami. O, ba't pupunta uli kayo dito? O, ba't pupunta kayo dito? O, dito, walang bayad talaga dito. Tignan nyo nga ako, kung may ako nga lang eh. Ako nga lang po, di ba demonetize yung 100k subscriber ko? Oh. Kung bayaran ako, lagi akong doon. Lagi pa rin ako naka-live doon. Oh, wala kasing bayad dito. Ikaw ang kikilos dito para kumita ka. Tignan nyo naman, meron pa akong YOLO the Third. Na-demonetize na rin. Hindi pa na... Diba? Na-demonetize na rin. Ganon talaga ang buhay eh. Basta may pinaglalaban ka, huwag kang bibitaw. Oh. Ganon lang tayo. Kayo, bawal kayong magutom. Patay gutom kayo eh. Oh. Ilan lang nagre-report sa amin dito. May death threat pa kami. Ilan lang nagre-report sa amin. Kingdom of Otap, nire-report yung channel namin. Pati mga DDC, ang dami yung trolls, lugi kami.
Lugi yung mga channel namin sa report nyo, pero umaaray kami, oo. Pero hindi kami titigil. Ganun lang ang buhay. Diba? Kaya, wala kayong, para sa akin, sabi ko sa kanila, oo nga, Mamilot favorite of the month, flavor of the month. Aray pero di uurong. Masakit. Masakit pero hindi kami uurong dito na. Nandito kami. Hindi lang naman to para kay BBM eh. Actually, ang para kay BBM namin dito, 40% ganun lang eh. Para to sa gobyerno. Kasi kung titirahin pa natin yung gobyerno, hindi tayo makipagtulungan, magpakamatay na lang tayong lahat. Diba? Kung hindi natin tutulungan yung gobyerno, magpakamatay na lang tayong lahat. Wala eh. Tinutulungan natin bumangon yung gobyerno. Wala na tayong, pag sinira natin yung gobyerno, tandaan mo may mga anak tayo, mga susunod sa atin. Kung sinana yung gobyerno, tingin mo ba? Tingin mo, paano sila? Paano yung ano nila? Paano yung future nila? Walang, kita mo, yung BP natin, pinabayaan yung Department of Education. Paano yung edukasyon ng bata? Paano yung edukasyon ng, paano yung edukasyon ng mga bata? Kita mo, ilan na ang tangang estudyante na dulot ni Sara Duterte? Kasi kayo, hindi kayo kikilos hanggat walang nilalagay sa bunganga nyo, walang nilalagay sa bulsa nyo. Para kayong sa mall, yung mga robot, kailangan mag-insert ka muna ng barya bago kumilos. Dito, gutom dito. Dito talaga, gutom dito. Gutom. Gutom ka talaga dito. 'Di ba? Kita mo, ilang channel ko ang nawala, pero hindi ko iniisip yon. Dire-diretso lang tayo. 'Di ba? Brother Nyolo, they are trying to cripple you and other BBM vloggers but never surrender. Keep on fighting. Yung Nyolo the Third nga eh. Hindi pa namamonetize, reported na kagad. Buha ka ng... Malibag! Magkakatotoo yung ano natin. Magkakatotoo po yung magkakaroon tayong pang-apat na channel. Ang title neto, Nyolo, fourth ng ina. Nyolo, fourth ng ina. Ayun, magkakatotoo talaga. Meron po tayong pang-apat na channel, 1,000 subscriber. Antay lang, ipa-plug ko dito. Biset. Ina-apply ko pa lang ng monetization. Na-report ka agad. Putik na buhay ito. Ayun nga ilan lang yung video naka-upload sa Nyolo the Third. Na-report pa agad. Grabe naman kayo sa akin. Hello, Shargan, Paul. Hello. Hindi nga naman. Ano ba meron ako? Grabe naman. Ano ba naman to? Visit? Mag-subscribe kayo Inaayos ko na yung 4th channel. Oo nga palitan ko na nga yung Nyolo. Gawin ko na nga ng maganda. Bing Bong. Kung si Presidente, si Bongbong, ako si Bing Bong. Grabe, sikat. Grabe naman kayo. Ang dami nga malalaking channel dyan. Sila Jake Magnus. Mas sikat yun. Low-key lang tayo.
Magdadagdag pa nga ako. Sabihin na, 10 channel. 10 channel tayo. Meron po tayo ngayon. Naawa na naman yung kaibigan ko. May isang kaibigan ko. Kasi yung isang kaibigan ko, in-offer niya yon yung, eto na lang, palaguin mo, 20k subscriber to. Sa'yo na to. Kasi nga, nasa abroad na siya. Sabi ko, sige, magkano ba? Saka na tayo mag-usap sa bayad. Sabi ko, sige. Siyempre, yung pakonsuelo ba? Hindi naman natin binabayaran, pero pakonsuelo. Tapos yung isang kaibigan ko nag-follow up. Pre, meron ako dito 1k subscriber. Gusto mo, sa'yo na lang, di ko nakasikaso. Sabi ko, meron na ako susunod na lang. Ngayon, matutuluyan, makukuha ko. Pang-4. Kakaroon tayo pang-4. Hanap na tayo. O yung may mga 1k subscriber dyan, ilapit nyo na sa akin. Gawin natin pan-5. Mami. Iaano ko si Tita Missy, Mami. Baka yung pang-4, Tita Missy. Mainit si Nyolo. Ang init ng mukhang to. Grabe itong mukha na tong hype na mukha to. Kita mo? Kaya nyo ba yan? Puro kayo reported, dire-diretso pa rin. Ganyan ang buhay, laban lang. 'Di ba, BMB? I love you, BMB. Salamat BMB. Buti na lang yung mga BMB. Masakit na ulo ko dyan sa mga yan. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma? Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.